Dakila si Moses. Dakila si Isaiah. No? Pero hindi sila ang pinangaralan ng Ama na sinasabing, I am well pleased with Moses and Elijah. Ang sinabi niya, I'm well pleased with my beloved Son. Kasi wala nang dadakila pa sa ating Panginoong Hesus. And God gave verbal approval and endorsement of His Son. The voice spoke to the three apostles saying, this is my beloved Son with whom I am well pleased. 2 Peter chapter 1 verses 16 to 18. Sige po, kung tayo po ay handa na, basahin po natin ang salita ng Diyos. For we did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ. But we were eyewitnesses of His majesty. For when He received honor and glory from God the Father, and the voice was borne to Him by the majestic glory, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. We ourselves heard this very voice borne from heaven, for we were with Him on the holy mountain. May the Lord bless us for the reading of His word. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pribileyo na kami po ay pwedeng magsama-sama sa lugar na ito. May kalayaan upang sambahin kayo. Banggitin mismo ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ipahayag ang aming pananampalataya. Ganon din sambitin ang aming pagmamahal una sa inyo at sa bawat isa. Sa aming pong pagsamba sa pamamagitan ng iyong banal na salita, tulungan niyo po kami na hindi lamang magkaroon ng unawa, kundi magkaroon ng tunay na pananampalataya sa inyong mga salita, sa inyong mga pangako. At nawa nga pong aming mga loob ay magiging matatag, matibay at malakas upang sundin ang iyong pinag-uutos sa amin. Pakalinisin niyo po kami sa aming karumihan, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Mangusap po kayo sa amin, o Banal na Espiritu ng buhay na Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, Amen and Amen. Maari na po kayong maupo. Isa pong pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. No, miss na miss po ng inyong lingkod, no, ng aking family, ang ating G sa Pampanga West family. At katulad nga po ng ating pangako, tayo po'y magpapatuloy. No? Hindi naman po tayo naghiwalay. No, nadagdagan lamang, lumawak po yung ating gawain na iuusad, isusulong para sa ating Panginoon. Ako po'y nagagalak rin na kayo po'y nagpapatuloy. At nawa nga po sa ating pagpapatuloy, tayo po'y lumago sa ating mga pananampalataya. At katulad nga po ng ating bagong sermon series, tayo po'y nagpapatuloy sa isang 12-part sermon series mula po sa 2 Peter, na pinamagatan po na confirming our calling. Ito po yung annual theme natin para sa 2025. At alam niyo po, with this theme and sermon series, we endeavor to appreciate how our calling leads to our consecration. Atin pong idinadalangin sa pamagitan po ng sermon series na ito, maunawaan natin na yung panawagan ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko ay nagdadala ito sa buhay na may kabanalan. Na ikaw nga at ako itinalaga ng ating Panginoon. Habang tayo po ay lumalago sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon. Tama po inyong narinig. Ikaw at ako dapat po lumago hindi lamang sa kaalaman, kundi sa biyaya ng ating Panginoon. Yung sinasabi natin pananampalataya sa ating mga labi, hindi lang puro salita. Ito ay may kaagipat na alin? Kaakibat na mga gawa, mabubuting gawa mula sa ating Panginoon. Sapagkat ang biyaya ng Diyos at ang ating kaalaman patungkol sa ating Panginoong Diyos, no? At sa ating Panginoong at tagapagligtas ni Jesus, dapat po yan ay lumalago sa salita at sa gawa ang inyo pong mga lingkod. At sabi nga po sa 2 Peter, ito po ay patungkol po sa paglago. No? Paglago po, pag-unlad sa biyaya ng ating Panginoon. Kayo po ba expectant na lumago sa inyong pananampalataya? Na yung biyaya ng Diyos ay lalo pang mag-umapaw sa inyong mga buhay. Nawa, as we study together God's Word, we will not only be urged to grow in the grace and knowledge of our Lord, but indeed,
this will be showcased in our daily lives. This is the epistle's overarching theme, a concept vitally important to us as individual Christians and as a faith community. Ang paglago po sa kaalaman at biyaya ng Diyos, ito po yung itinuturo ni Pedro sa kanyang pangalawang sulat. No? Pareho po, individually, sa ating personal na buhay Kristiyano, ito po ay dapat nakikita. At gayon din naman sa ating sama-sama bilang mga mananampalataya, bilang mga GCF Pampanga West family. At sa araw na ito, ang title po ng ating message ay Testimony of God's Majesty. Bagaman hindi pa ho natin nauunawaan, nakikita kung gaano kalulhati ang ating Panginoon, meron na pong nagpatotoo. Meron pong mga saksi na ang kadakilaan ni Kristo ay totoo at kanyang ipinahayag sa pamagitan ni Kristo. This is the fourth in our series and is an exposition of 2 Peter 1:16 to 18. A segment of the letter wherein Peter addresses his readers regarding the central significance of apostolic and divine testimonies about our Lord and Savior Jesus Christ. Alam po nyo, in this pericope, Christians are encouraged to understand the authoritative and objective nature of apostolic teaching, which are the foundation of our New Testament and our Christian faith. At ang sermon material po na ito, inihanda po ng ating minamahal na si Pastor Jerry Oarde. At tingnan po natin, ano po yung ABCs of apostolic and divine testimonies of our Lord Jesus Christ. Una po, accept the apostles' testimony as authoritative. Next, believe the testimony of the Father about the Son. And finally, consider the corroboration between the two testimonies. Pag-isipan po natin itong ating mga soul-searching questions. Maraming iba sa inyo, Pastor, bakit lagi tayo may soul-searching questions? Tayo ba ay naliligaw? Diba? Alam natin yung kasabihan, no, may mga tao, nagpapaalam siya, Pastor, hindi muna ako mag-a-attend ng ating gawain kasi hanapin ko muna ang aking sarili. No, na para bagang nawawala yung kanyang sarili. So ito pong soul-searching questions ay hindi po natin ginagawa because we are at a loss. But rather, no, listen carefully, what is soul-searching or soul-searching questions? Alam po yung soul-searching po is a noun. It is an examination of one's conscience, especially with regard to motives and values. Yan po ayon kay Merriam at Webster. So together, let us reflect our soul-searching questions for today. No? Atin pong pag-isipan na mabuti, ano ba nga itong mga soul-searching questions. Una po, what makes Peter's testimony credible? What makes it authoritative for us? Talaga bang mapangahawakan ang patotoo, ang pagiging saksi ni Pedro? No? Bakit ito po ay talagang may kapangyarihan, no, para dapat nating paniwalaan? Why did Peter focus on the power and second coming of Christ? No, bakit niya po pinahalagahan yung kapangyarihan ng ating Panginoon at saka muli niyang pagbabalik? What is the significance of the second coming to his entire epistle? No? Ano nga po ba ang kahalagahan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon sa kanyang pangalawang sulat? No? Is the deity or divine sonship of Jesus Christ essential to the gospel? Mahalaga po ba na malinaw sa atin ng pagka-Diyos ni Kristo ay totoo at ito po'y mahalaga ba sa pagbabahagi natin ng Ebanghelyo? Dapat bang maniwala ang tao sa pagka-Diyos ni Kristo para siya'y tunay na maligtas? At may ipagbigay natin diinan pag tayo po'y nagbabahagi ng mabuting balita. Can a person be saved who denies his deity? Why? No? Maliligtas nga po ba ang taong itinatanggi niya ang pagka-Diyos ni Kristo? At bakit? And what role does spiritual experience have in our Christian faith? Ano naman po ang kahalagahan nung ikaw ay may karanasan patungkol sa iyong pininiwalaan? At nawawag po tayong magkamali, hindi po pwedeng paghiwalayin yung katotohanan at yung karanasan. Pero pag nagbangga po ang karanasan at katotohanan, alin po ang ating paniniwalaan? Should we prioritize and seek such experiences? Should we base our beliefs on subjective experiences
rather than on objective truths of Scripture. Pag ikaw ay may naranasan, pero hindi siya angkop sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos, anong pipaniniwalaan natin? Yung iyong naranasan, o naisip, o nasaksihan, o yung katotohanan ng salita ng Diyos. Nawa maging maliwanag po sa atin yan. Mga kapatid, true biblical faith is always reasonable. It is founded on objective truth, not on subjective feelings or opinions. It is based on the best inferences to the truth grounded on solid premises. Anong ibig sabihin yun? Madalas iniisip natin, pag ikaw may pananampalataya, wala nang pakialam yung common sense, yung pag-iisip mo. Hindi po. Hindi po dinidefine ng faith ang common sense o ang reason. Bagkus, ang katotohanan pa nga, ang tunay na biblical faith ay laging reasonable. Meron yung purpose, may yung dahilan. Kaya nga dapat maalam tayo sa salita ng Diyos kasi yun po ang basihan ng ating pananampalataya. Hindi po opinion ng tao. Hindi po yung karanasan mo. Gaano mang kamangha-mangha ang karanasan mo, kapag yan ay hindi umaayon sa salita ng Diyos, yan po ay walang saysay. Unfortunately, marami po mga tao, kasama na po ang maraming Filipino evangelicals, ay para bagang ang pananampalataya sa kanila ay puro na lang nakaayon sa kanilang nararanasan. No? Laman ng kanilang kaisipan kung paano nila tayo inuunawa. Yun naman po ay pabago-bago, hindi po ba? Kaya nga po, sila po ay sarado di kandado yung pag-iisip. Bakit? Kung ano na yung pinaniwalaan nila, yun na nga ang lahat. Alam po nyo sa mga taong ganun, parang ang pananampalataya sa kanila ay lumulukso sa dilim. Makinig po kayong mabuti. Ang tunay na pananampalataya ay hindi po paglukso sa dilim, na bahala na si Batman. Ang tunay na pananampalataya ay paghakbang sa liwanag ng Diyos. Faith is not a leap in the dark, but a step into light. Kaya kung tunay kayong mga pananampalataya, hindi ka nag-i-imagine o nag-iimbento ng mga bagay-bagay na hindi, no, basta sa isip ko, positive ako, mangyayari ito, gagawin ito ng Diyos. Hindi po ganun. Nakabase yan sa mga pangako at sinabi ng ating Panginoon. And I hope and pray na tayo po, yung ating pananampalataya, nakaangkla sa salita ng Diyos. Sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga sinasabi. Kaya nga po mahalaga na yung ating pananampalataya ay nakabase sa ebidensya. Ebidensya ng mga taong nagpapatotoo sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Ebidensya sa mga pangako ng ating Panginoon na kanyang tinupad na sa nakaraan. At tutuparin pa sa hinaharap. Kaya nga ikaw at ako ay tunay na magtiwala sa ating Panginoon. Tanungin ko po kayo, kung kayo po ay naniniwala, no, na yung mga gamot na ating tinitake, nakapagpapagaling. No? Kaya lang yung gamot po ay expired na. Expired na po ng 1 taon yung gamot. Pero nananalig ka, hindi, pag ininom ko tong gamot na to, gagaling ako. Ano pong tawag sa ganong klaseng pananampalataya? Kahangalan po, bakit? Bakit ka maniniwala sa isang gamot na expired na ng 1 taon at pag ininom mo, iniisip mo, gagaling ka? Kaya nga po mahalaga na maunawaan natin yung kahalagahan ng pananampalataya, hindi nakabase sa kung gaano kalaki ang pananampalataya mo. Kung hindi kung gaano katotoo yung pinaniniwalaan o pinanampalatayanan mo. Kaya nga, maging ang ating Panginoong Jesus nagsabi, kung meron kang pananampalataya, kahit kasing liit lang ng mustard seed, hindi pa po ako nakita ng mustard seed, pero sobra daw po liit nun. Pero kasi, pagka yun ay natanim, ang laki-laki ng puno. Pero sabi, pag meron ka lang ganung kalit na pananampalataya, kaya mong sabihin sa bundok na maitapon ka sa dagat at mangyayari yun. Wag naman po natin gawin yun na utusan ng bundok na maitapon sa dagat. Ang sinasabi lang ni Jesus Christ, wala yan sa liit ng pananampalataya. Nasa object yan ng iyong pananampalataya. Tandaan po natin ang object ng ating pananampalataya ay ang ating Panginoon at ang kanyang mga salita at mga pangako. Remember, the object of our faith is Christ. Not our faith and certainly not our performance. Kaya nga po yung ginawa ng Diyos na mabuting bagay sa atin itong nakaraang taon,
na tayo itinawid niya, dinala niya sa lugar na ito. Hindi tayo dito nananalig, pero nagre-rejoice tayo kasi bakit? May ginagawa ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, gaano man kahirap yung hinaharap natin. Pero hindi po nakabatay po yan sa ating performance na maganda po ang ating ministry, magandang nararanasan, magandang na-achieve natin, nakabase yan kanino? Sa ating Panginoon. And the same thing is true for religious faith po. The object of our faith is Christ, not our faith, and certainty, not our performance. Hindi po tayo parang mga tao na nananalig sa isang expired na gamot at isipin natin may mangyayaring mabuti. Baka mapasama pa nga, di ba? Alam po, nangyari na sa akin yan, the other week lang, kasi nagkasipon po ako eh. Hindi ko po tinignan yung yung expiration ng Neosep. Kasi maraming binibigay hindi po na kasi talaga ako naggagamot. Pero recently ako po yung nagtrangkaso at gusto ko pong ma-address yung aking sipon. Abay, nung nainom ko na after one day, sabi ko parang wala namang effect. Chinyek ko yung expired na pala last year pa. Kaso dahil nga ang ganda-ganda ng pakete niya, iniisip ko, pwede pa. Minsan ganun tayo sa buhay, di ba? Ang ganda-ganda ng packaging, pinaniniwalaan mo, pero wala palang kapangyarihan. Bakit? Expired. At minsan hindi lang expired, kasi wala talagang kapangyarihan. Pero ang ating Panginoong Hesus, hindi lang siya may kapangyarihan. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan. At yan ang pinagpapatutuo nila Pedro. So what are the ABCs of apostolic and divine testimonies about our Lord Jesus Christ? Una po, accept the apostles' testimony as authoritative. Tanggapin natin ang mga saksi na si Pedro at ang kanyang mga kasama pang apostol, ang kanilang patutuo bilang makapangyarihan, na ito po'y totoo. Remember, the testimony is not a cleverly devised myth. Hindi po, ang kanilang patutuo, hindi po imbento ng tao o mga alamat o kwento-kwento lang. The testimony centered on the power and coming of Christ. And the testimony is based on the eyewitness account. Mismo sila, narinig nila, nakita nila ang kaluwalhatian, kadakilaan ng ating Panginoon. Sabi po sa verse 16, "For we did not follow cleverly devised myths, when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of what? Of His majesty." Wow. Sinasabi ni Pedro, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat o katha ng mga tao. Katha lamang ng mga tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. Alam po ninyo, hindi man natin ito maranasan katulad ng kanilang karanasan. Hindi man natin nakikita literal ang kadakilaan ng Diyos, pero nararanasan po natin siya dahil siya po ay totoo. Katulad po ng hangin na hindi natin nakikita umiihip. Hindi po ba? Hindi natin nakikita ang hangin, pero alam natin nandyan, may ginagawa, may nangyayari. Hindi natin nakikita yung hangin na ating hinihinga, yung oxygen. Pero alam natin totoo na may hangin o oxygen tayong tinatanggap kung kaya tayo po'y nabubuhay. At salamat, wala pong bayad ang oxygen. No? Ang tubig po kasing ininom natin, may bayad na. Sana sa susunod, wag naman ipabayad yung oxygen na ating hinihinga. Pero nonetheless, hindi natin nakikita yan. Pero yan po'y totoo. At nawa nga po, maranasan natin ang pagkilos ng Diyos, bagaman hindi natin siya nakikita. Ang pinakamahalagang patutuo ng pagkilos ng Diyos ay noon pa mang una sa mga apostoles na kanyang tinawag, siya'y nagpakita na ng kanyang kadakilaan. Kung kaya si Pedro, may confidence siya sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Remember, the testimony is not a cleverly devised myth. Hindi po ito kwento-kwento lang na gawa-gawa ng tao. Kung kaya nga po si Pedro, iginigiit niya na tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. Sa mga previous verses, sabi niya, dagdagan natin yung ating pananampalataya ng alin? Ng mabuting gawa. Hindi po ba? Dagdagan natin yung pananampalataya natin ng mga godly qualities na dapat nating ipakita sa tao. Remember, the testimony is centered
on the power and second coming of Christ. Dakila ang Diyos, dapat siyang sambahin at siya'y nangako, siya'y muling magbabalik. At excited sila Peter. Bakit? Nakita nila eh. Kasi nagkaroon ng tinatawag na transfiguration. No? Nung kasama ni Jesus, si Peter, James, and John, no? Nakita nila, isang pangitain, si Jesus nagningning sa kanyang kalulatian. Kung ano yung estado niya, eternal state niya, bilang God, nakita nila kasama, kausap sino? Si Elijah at si Moses. At yun yung kanilang pinagpapatuto. Kaya nga po, most likely, Peter was defending the gospel against accusations of false teachers that the resurrection and second coming were myths. Kasi may mga kwento-kwento noon, di ba? Ano po yung kwento ng muling nabuhay si Jesus Christ? Natutulog yung mga gwardya. Di ba? Yung gwardya ng mga religious leaders. Biglang gumulong yung pintuang bato. Nawala si Jesus dun sa libingan. Anong inutos ng mga religious leaders sa mga sundalong bantay? Sabihin ninyo, ninakaw ang bangkay ni Jesus. At sabihin nyo, nangyari ito nung kayo'y natutulog. Yan. Kaya nga, napaka-foolish nung excuse nila, di ba? Paano mo makikita na may ninanakaw kung natutulog ka? At alam mo pa kung sino nagnakaw. Sino daw ang nagnakaw? Yung mga disciples ni Jesus. At yung po ang pinakalat nila nung panahon na yon. At ganito rin naman pinasusumbalian ng mga false teachers yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, kung totoo talaga muli siya magbabalik, bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Pero si Pedro, sabi niya, nakita ko na ang kadakilaan ng Diyos at ako'y nagpapatotoo. Tiyak, maging ang muling pagbabalik ni Kristo. Nasaksiyan rin nila si Jesus nang siya'y muling nabuhay. Nakita ni Pedro at ng ibang apostles kung paano magutom si Jesus, kung paano siya mapagod, kung paano siya matulog, kahit na lakas-lakas ng bagyo. Diba? Naalala nyo nung nasa boat, natutulog. At dahil nanalig si Pedro sa kabila ng kanyang pagiging bulusok, no? Nanok ba kayong Tagalog yung bulusok na yun? No? Yung pabigla-bigla, di ba? No? Kaya nga, alam nyo, minsan maganda rin yung, di ba, yung on fire. Kasi imagine po ninyo, nung si Jesus naglalakad dun sa Sea of Galilee at sila'y nasa bangka naman. Natakot sila, di ba, baka may multo. Pero sabi niya, ako ito. Si Pedro, siya yung unang-una na parang, Lord, pwede ba kitang puntahan dyan? Tandaan nyo, 12 sila sa bangka. Tanging si Pedro lang nakaisip na puntahan si Jesus. At dahil doon, dahil nakafocus siya kay Jesus, anong ginawa niya? Ang sabi kasi ni Jesus, puntahan mo ko. Ayan. Umapak ka sa tubig. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Habang nakafocus siya kay Jesus, nakakalakad siya sa tubig. Pero nung nakita niya yung hangin, naramdaman niya na baling sa hangin yung kanyang paningin, lumubog siya. Pero bagaman ganun po yung nangyari kay Pedro, nakita niyo po, habang siya'y nakafocus kay Jesus, kahit ang lumakad sa ibabaw ng tubig, nagawa niya. Kaya ang tindi-tindi po ng kanyang naging karanasan sa kanyang kaugnayan sa ating Panginoon. At bago po ako magpatuloy, tayo po, naniniwala po ba tayo na kaya nating humakbang na may pananampalataya basta tayo nakafocus sa Panginoon, magaganap yung kalooban niya? Alam po niyo, aaminin ko sa inyo, malaki po yung aking pangamba at takot. Kung kaya nga po sa loob ng 7 taon, hindi ko po tinatanggap ang maging SP, ang maging senior pastor ng JCF Pampanga. Kasi unang-una, napakalaki ng aking pupunan, sa tinatawag na sa English na yung feeling the shoes of our senior pastor. At gayon din naman, napakalaki ng hamon sa gawain, lalo na po ngayon. Ang laki-laki po ng hamon na ating kinakaharap. Kung sa ating sariling gawa, talagang imposible. That's the word, impossible. Pero alam po ninyo, ang inyo pong lingkod is more thrilled than threatened with the impossibilities of our ministry because of God's sovereignty. I am thrilled more than threatened because God is
sovereign. Yun po yung nagbibigay na excitement sa inyong lingkod. Pastor, parang masaya ka ngayon. Masaya ako kasi totoo ang Diyos. Pag tayo po yung nadadala sa isang sitwasyon na parang imposible yung buhay mo, yung mangyayari sa iyo, tumingin ka at umasa ka sa Diyos. Siya ang magtatawid sa iyo. Unless hindi mo siya kilala, unless hindi ka naniniwala sa kanyang mga salita, unless gusto mong diskartehin sa sarili mong lakas at talino yung buhay mo. Kaya alam na natin ang ending doon. Kaya nga po nawa tayo po'y humakbang ng may pananampalataya. And believers ought to remember that the truth they received was truth indeed, passed on by those who had lived with and learned from Jesus. Si Pedro, ang dami niyang nasaksihan sa ating Panginoong Hesus. Marami rin siyang naranasan. At yung mga karanasan na yon ay kanyang nakita at naranasan, no, na isulat sa Ebanghelyo. Ang ganda po ng sinabi ni Bruce Barton. Peter's affirmation that they were not making up clever stories denies the charge from some liberal scholars that the Gospels are merely myths. Peter and the apostles stake their lives on the truth of those narratives. Itinataya nila Pedro yung buhay nila sa kanilang pagiging saksi sa mga katotohanan kanilang naranasan at nakita mula sa ating Panginoon. Ganong katindi. No? Handa silang mamatay para sa katotohanan na kanilang nasaksihan kasi totoo nga talaga si Kristo. At sa atin naman po mga kapatid, let us accept the apostles' testimony as authoritative. Tanggapin natin ang mga patotoo ng mga saksi ng mga apostol na ito nga po'y makapangyarihan. Susunod po, believe the testimony of the Father about the Son. Hindi lang po ang mga apostles ang nagsasaksi, sumasaksi sa katotohanan na si Kristo nga'y Panginoon sa Diyos. Maging po ang Ama, nagmanifest siya sa pamagitan ng kadakilaan at maging ng tinig, no, na kanyang pinatutuhanan dun sa Transfiguration o Mount of Transfiguration. We must remember the majesty of divine testimony. Kung kanina, we can rely on the credibility of apostolic testimony, ngayon naman po, we can rely on the majesty of divine testimony. The Lord Jesus received honor and glory from the Father. Hindi po yan inattribute sa Kanya ng ordinaryong tao na makapangyarihan sa mundo. Yan po'y pinagkaloob ng Ama. That's why the Lord Jesus received honor and glory from the Father. And the Lord Jesus was attested by the Father as His beloved Son. Kaya nga po sabi ni Peter sa verse 17, for when He received honor and glory from God the Father, and the voice was borne to Him by the majestic glory, ano sabi po ng Ama? This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Hindi natin ma-imagine pa paano, no? Nung nagsalita ba kaya si God, Father God, doon sa Holy Mountain na yon, sa Zion, narinig kaya ng ibang mga tao sa paligid? I believe hindi. I believe sila lang kasi para sa kanila lang yung message na yun. Pero gaano kaya kadakila yun, no? Marinig natin ang boses ng Ama. Kaboses kaya siya ni Ben David? No? Malalim kaya or what? Di natin alam, pero ang description ng salita, majestic daw, majestic glory. Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kalulatian, ito'y nangyari nang narinig namin. No, yun po yung kanilang pato, nang narinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. No, nag-testify mismo ang Ama. Kaya nga po, doble-dobling patotoo ang nakita at naranasan nila Pedro na hindi po ito isang ordinaryo. The Lord Jesus received honor and glory from the Father. And the apostles' message was basically that Jesus was the Christ, meaning Christ is God's promised Messiah.
Si Kristo ay ang pinangako ng Ama na tagapagligtas, ang Mesyas. And the Father revealed this clearly at Jesus' transfiguration when He proclaimed that Jesus was His beloved Son in whom He was well pleased. Makikita po natin yan, no? Nakasulat rin po sa Matthew, sa Mark, saka sa Luke. Kaya nga po ang tawag sa Gospel of Matthew, Mark, and Luke ay alin? Dahil similar po yung mga stories na kanila pong isinulat doon. Nag-start sa letter S. Ano? Ang galing naman ng aking kapatid. Di pa nagba-Bible school yan. Synoptic Gospels. Ang galing naman ni Kuya JB. No? Synoptic Gospels. Kaya nga itong transfiguration, yung naranasan nila Peter, nila James and John, in-record yan sa Matthew, Mark, and Luke. Similar story. No, kaya nga sila tinawag na Synoptic Gospels. So the Father's glorious, majestic voice called down from heaven and singled out Jesus from Moses and Elijah as the long-awaited Messiah who possessed divine authority. Dakila si Moses. Dakila si Isaiah. No? Pero hindi sila ang pinangaralan ng Ama na sinasabing, I am well pleased with Moses and Elijah. Ang sinabi niya, I'm well pleased with my beloved Son. Kasi wala nang dadakila pa sa ating Panginoong Jesus. And God gave verbal approval and endorsement of His Son. The voice spoke to the three apostles saying, this is my beloved Son with whom I am well pleased. Kaya po solid po yung kanilang testimony. You know what? The transfiguration was a belief glimpse of Jesus through glory. Ipinasilip sa kanila yung kalulatian ng ating Panginoon at itong malulhating Kristo na ito'y muling magbabalik. It was God's divine affirmation of everything Jesus had done and was about to do. Kaya nga dapat ma-excite tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi ang Panginoon na sinasamba natin sa lugar na ito, makikita na natin ng mukhaan, ng mata sa mata, yung kanyang kadakilan. So Pastor, dahil muli naman na siyang magbabalik, hindi na po ako mag-ambisyon sa buhay, hindi na ako magsusumikap. Ganun po ba? Makinig po kayong mabuti. Ang totoong mga excited sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, gagawin nilang lahat para maging tapat. Kung ikaw ay negosyante, hindi ka isang negosyante na nagkataong Kristiyano. Ikaw ay Kristiyano na nagkataong negosyante. At dahil ikaw ay Kristiyano, yung pagiging Kristiyano mo, yun ang magdidikta kung anong klaseng negosyante ka. At hindi mawawalang saysay ang iyong pagpapagal sa iyong pagnenegosyo. Bakit? Dahil alam mo nga, pabalik ang ating Panginoon, kailangan maipalawig ang Ebanghelyo, susuportahan mo ng iyong oras, ng iyong galing, ng iyong mga tinatangkilik sa buhay ang gawain ng Panginoon. Kaya kayo po mga negosyante, kung sinasabi nyo, Pastor, kontento na ako sa buhay, gusto ko na pong mag-retire. Makinig po kayo, wag po kayo magre-retire. Kasi ilan lang po ang mga taong pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan para kumita ng maraming pera. At ang misyon ng church, kailangan po ng suporta para may usad. Kung ayaw nyo na po ng pera, ng kwalta at salapi, marami pong tao ang nangangailangan. At makinig po kayo mabuti, maraming gawain ang nangangailangan ng suporta. Pero tiyakin lamang po natin, piliin natin na tunay nga yung mga sinusuportahan natin, whether individual yan o gawain ng Panginoon, na talagang ang sinusulong ay alin? Ang gawain ng Panginoon. Kung kayo po yung mga teacher, hindi po kayo teacher na nagkataong Kristiyano, kayo po yung Kristiyano na nagkataong teacher. Kaya pag kayo po yung nagtuturo, dapat tapat kayo nagtuturo. Dumarating sa oras, itinuturo ko anong lesson plan. Kinakalinga ang mga estudyante, lalo na sa panahon natin, ang daming estudyante ang nagpapakamatay. Nawa masumpungan nila sa inyo isang caring na mga teacher na nagtatapat nang sa ganun, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, madatnan niya kayo na nagtatapat. Estudyante ka,
nanay ka, tatay ka, ano man yung ating gawain. Dahil muling magbabalik ang Panginoon. Imagine natin to. Sa muling kayang pagbalik ng ating Panginoon. Siya kaya'y matutuwa o mapapakamot? Mapapangiwi? Kasi parang hindi tayo nagtatapat. So all the more we need to be excited, to be faithful because the Lord is coming. At paalala rin to na alin? Na huwag tayong masyadong magpakalublob sa enjoyment sa mundo na ito. Kasi pansamantala lang ang lahat ng bagay. Ang paalala nga ni Thomas Constable, ang sabi niya, Peter referred to that event to establish the credibility of his witness and that of other apostles. The theme majestic glory enhances the special event that was transfiguration. So totoo yung nakita niyang kalulatiran dun sa transfiguration. Kung kaya nga si Pedro, excited siya na pinapangaral, ang dakilang Panginoon na to muling magbabalik. Kaya nga mga kapatid, believe the testimony of the Father about the Son. Believe it, mga kapatid. Finally, consider the corroboration between the two testimonies. May nagsaksi si Pedro, ang kanyang mga kasama, totoo si Kristo. Makapangyarihan siya, muli siyang magbabalik. Ang Ama nag-testify rin, this is my beloved Son whom I am well pleased. So the apostles heard audibly what the Father spoke gloriously on the holy mountain. And by the way, yung holy mountain, kaya tinawag po na holy mountain yun, hindi dahil sa yun ay talagang holy, kundi dahil nakita nila doon yung kadakilaan ng ating Panginoon. Meron po akong isang ama na 90 plus years old na siya, no, nag-testify siya, sabi niya, Pastor, matagal na kitang gustong kausapin at tanungin. Kasi ito pong mama na ito ay na-ICU. Apparently, siya daw po ay namatay ng 3 oras. So, dineclare siya na clinically dead, 3 oras. At dahil daw po sa kanyang experience na yon, parang nakita niya daw yung paradise, no, yung langit. At ito daw po yung kanyang nakita. Isa pong lugar na maraming pinto. At sa bawat pintuan daw may logo, marka, insignia ng Republika ng Pilipinas. Kaya ang sabi niya, Pastor, ako po'y naniniwala, ang paradise nasa Pilipinas. Yun ang sabi niya. Kaya nga po, ang ginawa daw po niya, siya daw po ay nagtanong, ano ba yung sinasabi sa Bible patungkol sa langit? Kinote po nila yung sa John 14. No? In my house, there are many mansions. Sa aking tahanan ay maraming silid. Eh yung nakita niya nga, maraming silid. At may insignia pa ng Republika ng Pilipinas. Kaya Pastor, naniniwala ako, no, nasa Pilipinas ang paraiso. Yun ang sabi niya. Pero sabi ko po kasi sa kanya, wala po kasi nakasulat na ganyan sa Bible. Tapos dinala ko po siya sa Revelation 21 na kung saan sinabi doon, may bagong langit at bagong lupa. Pero wala pa pong nakakita kasi nito eh. At piniliwanag ko sa kanya na marahil ang inyong nakita ay bunga yan ng laman ng inyong kaisipan at ng karanasan mo. Kaya sa ganung estado na para siyang, nagkaroon siya ng near-death experience, eh ganun yung nakita niya. Pero gusto niya pa rin i-confirm. At nung ako po yung nagpapahayag na ng salita ng Diyos sa mga panahon na yon, nung kanya yung gabi rin kasi may dedication ceremony ng isang condominium, ito po ang binanggit ko sa kanya. Ang isang lugar ay mahalaga o holy, hindi dahil sa lugar na iyon. Ang sabi ko po, kung yung nakita niyang lugar na maganda, na maraming pinto, na may insignia ng Republika ng Pilipinas, kung wala doon ang Panginoon, hindi pwedeng maging paraiso yun. Kasi wala doon si Lord. Kahit gaano man kaganda yun, kung wala si Lord yun, hindi yun paraiso. Kaya sabi ko rin naman, maging ang condominium na ito, hindi po ba? Kung darating ang isang pinakamahalagang tao sa lugar na ito, magiging mahalaga yung lugar na yun. Bakit? May mahalagang taong dumating. Kung dito po sa ating worship hall, dumating po ang hari ng Europe, ng Wales. Sino po? Si dating Prince Charles, na ngayon ay King Charles na, di ba? Of Wales. Pupunta dito. Di ba magiging espesyal ang lugar nito? Bakit? Ang hari ng Europa pumunta dito. Eh, siyempre, maraming mga delegado yan. Magiging sikat ang lugar na ito. Pero mga kapatid,
Hindi ordinaryong tao si Jesus. Hindi siya ordinaryong hari. Siya ay hari ng mga hari. Kung kaya nga nang nasaksihan ni Pedro dun sa Holy Mountain, yung kadakilaan niya, grabe. Kaya nga siya Lord, pwede na ba kami magtayo dito ng kubol? Kasi naging mahalaga yung lugar. Bakit? Nakita nila doon ang kalulatian ng Diyos. At mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay templo ng Diyos. Nananahan sa iyo ang hari ng mga hari, ang Panginoon sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya mahalaga ka. Pwede niyo po bang sabihin sa inyong katabi, mahalaga ka? Kung ikaw at ako ay na kay Kristo, ano man yung estado ng buhay mo, ikaw may naghihirap ngayon, mahalaga tayo. Kung sinasabi namang ibang tao, wala kang kwenta, ay huwag niyong paniwalaan yun. Kasi ang sinasabi ng salita ng Diyos, may kwenta tayo, mahalaga tayo. Bakit? Sumasa atin ang ating Panginoon. So consider the corroboration between the two testimonies. Peter and the other apostles testified, Jesus is Lord, He is glorious, and He is coming soon. The Father affirmed Jesus Christ. So indeed, let us accept their testimony. The confirmatory nature of the two testimonies should move us into faith into the Lord and do whatever He instructs us. Kaya nga po sabi ni Peter sa verse 18, we ourselves heard this very voice born from heaven, for we were with Him on the holy mountain. Narinig namin ito mula sa langit sapagat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. You know what? The three apostles, Peter, James, and John, did not only see Christ's honor and glory, but they also had heard about it as well from God the Father Himself. Narinig nilang mismo mula sa Ama ang kanyang tinig. The apostolic testimony refutes the heresy of the false teachers. They pointed to esoteric knowledge as the basis of salvation and holiness. Peter pointed to a heavenly origin of the voice, not earthly knowledge. He emphasized revelation, not human wisdom. Tiniyak nila na ito'y galing sa Ama sa langit. Hindi ito imbento ng tao, hindi ito ayon sa kaalaman ng tao, hindi ito bunga ng talino ng tao, ito'y galing sa dakilang Ama na nasa langit. Alam po nyo, one of Peter's objective for his readers was that they might enjoy a glorious entrance to heaven, and likewise behold Christ's unveiled majesty. He wanted them saved, sanctified, and glorified. Alam po ninyo kung inaasam-asam natin ang langit, at ang alam kong ilan sa inyo gusto nang mauna doon, wag po muna. No? Wag po tayong mag-uunahan. No? Kasi meron pa tayong mission na dapat gawin. Hindi lang ikaw at ako ang gustong iligtas ng Diyos. Marami pang iba. Kaya nga hindi ba, nang tayo niligtas ni Lord, hindi naman niya tayo agad dinala sa langit. Pero kasi meron ka pang trabaho. Meron pa tayong trabaho, alin? Ang dami pa nating kamag-anak. Ang dami pa nating mahal sa buhay. Ang dami pa nating kaibigan. Ang dami pa nating kakilala na kailangan nating akayin kay Kristo Jesus. Dalhin si Kristo sa kanila. At sila'y dalhin kay Kristo at makilala siya. Lilipas ang lahat sa mundo na ito. Pero nawa tayo po ma-excite. Kung tayo man po ay kuhanin na ni Lord, ma-excite tayo, makakasama na natin siya. Pero tandaan niyo po ito, huwag tayong ma-excite dahil pupunta tayo sa langit. Kasi sa langit, ang daanan daw po ay alin? Aspaltado. Ay hindi po. Sa langit po, ang daanan ay ginto. At marami pang magandang dakilang bagay. Pero huwag po tayo ma-excite dahil doon. Sapagkat sa langit ay ang lugar kung nasaan ang ating Panginoon na nagmahal sa iyo at sa akin, na isinugo niyang kaisa-isang anak na matay tulad ng isang kriminal, inilibing, muling nabuhay sa kalulatian at pumanik sa langit at muling magbabalik malulhati bilang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Kaya nga po tayo po, hindi lang tayo makontento na tayo po'y ligtas. Nawa tayo po'y magsumikap na ipamuhay yung kabanalan natin tinanggap sa ating Panginoong Jesus at tiyak po ang kalulatiang parating, mga kapatid. So consider the corroboration between the two testimonies. The apostles heard audibly what the Father spoke gloriously on the holy mountain. So mga kapatid, as I close,
Accept the apostolic testimony as authoritative. May kapangyarihan po ang kanilang patutuo. Trust the apostolic testimony. It was authorized by God, affirmed by God, and attested by a plurality of witnesses, all of whom had independent versions that came together in perfect form in our Bible. Marami pong saksi nagpapatuto, si Kristo ang Panginoon, siya ang tagapagligtas. Iba't ibang panahon, iba't ibang klaseng tao, nakasulat po yan sa Biblia. Thus, we can believe that Peter, James, and John were on that mountain seeing the majesty of Christ. At siya rin po yung makikita natin sa hinaharap. Believe the Bible's testimony about Christ. We have the prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention. So believe the Bible, bring its message to heart, and build your life around it. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos, dili-diliin natin, buksan natin, basahin natin, pag-aralan natin, i-apply natin sa ating buhay, lagi nating isipin, kabisaduhin natin. Kasi yan magbibigay sa atin ng lakas ng loob para sumunod sa ating Panginoon. Tandaan natin, the Bible is an amazing book. Unparalleled among ancient literature. Ito na po ang pinakamatanda, pinaka-ancient book na hanggang ngayon ay best-selling pa rin. Bakit? Kasi ito po'y salita ng Diyos. Hindi po ito isang libro na nagtataglay ng salita ng Diyos. Ito po'y salita ng Diyos. At ito po'y makapangyarihan. It is written by 40 different authors over a period of 1,500 years. Comprised of 66 books, 39 in the Old Testament and 27 in the New. Its unity and consistency are truly trustworthy. Kaya kung may pamimilian kayo, anong paniniwalaan nyo? Yung sinasabi ko, yung sinasabi ng Bible. Paniwalaan natin kung anong sinasabi ng Bible. Maraming mga magagaling ng tapagturo, pero hindi silang authority. Sinong authority? Ang salita ng Diyos. Ang mga apostles, bakit natin paniniwalaan ng kanilang witnesses? Because tinestify mismo ng salita ng Diyos. Kaya meron silang tinatawag na apostolic authority. Kasi mismo, sino bang pumili sa mga apostles? Si Jesus Christ eh. Kaya nga yung appointment nila, may power, may authority kasi si Jesus ang pumili sa kanila. So cast off all confidence in your subjective personal experiences. Kaya pag yung na-feel mo, yung naranasan mo, o yung opinion mo, binangga kung anong sinabi ng salita ng Diyos, susundin natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos. So be confident, convicted, and changed by your encounters with God. But never base your doctrines on subjective experiences, only on the objective and unchanging Word of God. Hanuman gano'n mang kadakila yung inyong naranasan. No? Naalala niyo pa yung senior ko kanina kasi near-death experience, nagka-vision siya, 3 oras siyang patay. Gaano mang kadakila yung nakita niya, naranasan niya, sinasabi niya sa akin, Pastor, nahawakan ko, nakita ko, yun ang patotoo niya. Gaano mang kadakila yun, ang ating pa ring susundin, ang hindi nagbabagong salita ng Diyos. Kaya kahit na wow yung experience mo, kung hindi yan ina-affirm ng salita ng Diyos, ang susundin pa rin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Gaano ka mang katagumpay sa mundo na ito, ikaw man ang taguriang pinakamayamang tao sa mundo, ang iyong salita, hindi yan tatabla o tatapat man sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang ganda po ng paalala ng Treasury of Scripture, ang sabi niya, Peter confirms the hope of the increase of God's grace. Exhorts his readers by faith and good works to make their calling and election sure, being careful to remind them, knowing that his death is at hand, and assures them of the authenticity of the gospel by the eyewitnesses of the apostles. Alam niya, mamamatay na si Pedro, kaya lalo niyang pinagdidiinan ang kanyang patutuo kay Kristo. Mga kapatid, our experiences can be interpreted in an infinite number of ways, and none of them have any credence
when they disagree with the Scripture. Huwag po nating kakalimutan yan. That's why let us all seek to know Christ more. That's why here at JCF Pampanga, we are always in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. Yun po ang tibok ng ating puso. Yun po yung lagnat natin. Kilalanin si Kristo ng mas maliliman pa at ipakilala siya sa mas marami pang mga tao. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong paalala sa amin ng iyong salita. Salamat po na masasaligan ang mga patotoo ng mga una niyo pong disipulo, ang mga apostoles. Salamat po na masasandigan namin ng iyong salita. Mismo ang aming Panginoong Hesus nagsabi, mangmang ang taong magtatayo ng kanyang tahanan sa buhanginan. Subalit matalino ang taong magtatatag ng kanyang tahanan sa pundasyong hindi natitinag sa bato, sa salita ng Diyos. Tulungan niyo nga po kaming lahat na ang buhay namin, ang negosyo namin, ang pamilya namin, ang trabaho namin, ang mga pangarap namin, ang lahat ng gagawin namin, maitatayo na matatag sa inyong mga salita. Nang sa ganun, anuman po ang kaharapin namin, malaki mang problema, alam namin, mapagtatangumpayan namin ito sapagat kayo po ang kasama namin. Ang nangako sa amin na hindi nyo kami iwanan ni pababayaan man. Nawa higit man, kailan pa man, Panginoon, bigyan niyo po kami ng napakatinding pagnanais na makilala pa namin kayo, O Diyos. Katulad ni Pablo, ng kanyang hangarin habang siya'y nabubuhay, makilala pa kayo ng lubusan, makilala ang kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay at may pakita nga namin sa buhay na ito na kayo'y totoo. Hindi man kami perpekto, marami mang pagkakamali, pagkukulang, alam namin perpekto ang Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran at alam namin siya'y muling magbabalik sa kanyang kalulatian at nawa nga po, matagpuan po niyo kami na nagtatapat sa lahat ng aming ginagawa. Ito po ang aming sama-samang dalangin na may pagpupurit, pasasalamat sa tanging ngalan po ng aming Panginoong Hesus at ang lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating Panginoon.